Ay, 3 araw na eh. Wala pa rin ako natatanggap na report galing sa mga informant natin. Eh di po ba civilian lang ang mga yun, Tenyente? Kaya nga nag-aalala ako eh. Pumunta sila roon bilang mga pangkaraniwang mountaineers lang. Nagkataon lang na may kahina-hinalang mga bagay silang narinig at nalaman doon. Pagkatapos ibinalita nila kay Sargento Santos. Kahina-hinalang bagay? Gaya po ng ano? May 2 mga babala kasi sa kanilang kapitana ng barangay. Sa may panan ng bundok. Una, mas mabuti raw na umalis na lang sila. Lumipat na lang daw ng ibang bundok na aakyatin. May baryo raw kasi sa may bandang taas ng bundok eh. Ayaw raw ng mga taga roon na malistorbo. Bakit naman daw po? Hindi piniliwanag ng kapitana kung bakit. Pero sinabi nito na nagiging marahas daw ang mga taga-baryo kapag nagambala. Nananakit ng mga dayo. Ano naman po yung ikalawang babala? Bawal daw ang anumang ilaw sa baryong yon. Kaya na lang ng mga flashlight. Nagagambala raw ang mga taga roon sa anumang klase ng ilaw. Ba't naman ho ganun yung mga taga ron? Ayaw sa ilaw at may banta ng pananakit. Parang kahina-hinala nga talaga yan, Tenyente. Baka may tinatago yung mga taga ron. Pwedeng kaugnayan sa mga rebelde o kriminal. Pwede rin mga kontrabandong produkto. Yun nga din ang iniisip ko mismo eh. Kaya nga, hindi ko may isasantabi tong kaso na to eh. Mabuti sanang siguraduhin muna natin kung anong meron sa baryong yon. Kung walang iligal na nangyayari doon, mas mabuti. Pero kung meron, kailangan kumilos agad tayo. Teka po, ano na pong nangyari sa mga informant? Sabi niyo, hindi na nag-report ulit. Ay, huling text nila. Paakyat na sila sa bundok. Medyo nababahala ako eh. Kasi wala sa kanila ang may sapat na kakayahan para lumaban. Oo, malalakas ang pangangatawan ng mga yon. Mahilig mamundok eh. Pero 4 lang sila. Ibang usapan na kung rebelde o kaya kriminal ang makaharap nila. Ano na pong plano ninyo, Tenyente Rivera? Doon na tayo papasok na 2. Po? Pupunta kami doon? Oo, magkukunwari kayong magpinsang mga mountaineers. Pupunta kayo roon bilang mga turista. Kakayanin po kaya namin yun? Kailangan ninyong kayanin. May wala pa tayong nakukumpirma kung ano talagang meron doon eh. Di ba ako pwedeng magpadala ng mas malaking puwersa? Kailangan muna nating mag-imbestiga. Matapos nga sa nangyari sa mga informant ayaw ko na magpadala ng sibilyan. May mas mabuti ng mga sundalo mismo. Mas mataas ang tsansa na makapalag kayo. O makatakas kung kailangan. Lulusob tayo roon kapag nakumpirma ninyo na may kaugnayan nga ang lugar na yon sa mga rebelde o mga kriminal. Kailan ho kami aalis? Bukas, kagad. Kung may nangyari nga kasi sa mga informant mabuti nang masaklolohan natin sila kagad. Madaling araw kami pupunta ron? Hindi. Mga bandang 3:00 ng hapon kayo magsisimulang umakyat. Palalabasin ninyong mag-o-overnight camping kayo roon. Makakarating kayo sa taas habang may araw pa. Sakto na yon. Para makapagmasid kayo habang may araw pa. Makakapagmasid din kayo sa gabi. Areglado ho, Tenyente. Hoy basta, mag-iingat kayo ha. Tumakas kayo kapag nalagay kayo sa alanganin. Tapos, tumawag kayo agad sa amin. Kapag hindi kayo nakabalik o nakatawag bago sumikat ang araw, iisipin ko nasa alanganin na kayo. Maliwanag ba yon? Isa akong sundalo. Dati ay naatasan akong pumunta sa isang kakaibang baryo sa taas ng isang bundok. Kasama ko ang isang sundalo rin na itago na lang natin sa pangalang Lyra Agustin. Sa bulubunduking bahagi sa may gitna ng Mindanao po ang punta namin. May natanggap kasi kaming kakaibang mga ulat tungkol sa nasabing baryo. Marahas ang mga tao ron kapag nadistorbo. Bawal din sa kanilang baryo ang anumang ilaw o liwanag. Kahit apoy, bawal. Kahina-hinala para sa amin dahil nagpapahiwatig yun na may tinatago ang nasabing pamayanan. Pwedeng mga rebelde, mga kontrabandong produkto o iba pang iligal. Ang di namin alam, hamak na mas malala pa pala sa mga hinala namin ang malagim na lihim
ng lintik na baryong yon. Tawagin niyo na lang po pala akong Doren Ibarra, hindi ko tunay na pangalan. Iibahin ko rin po ang mga pangalan ng lahat ng sangkot sa kwentong ito. Para sa amin ni Lyra, gagamitin ko ang mga peking pangalan na dinala namin para sa misyong ito. 28 anyos pa lang ako nang mangyari ito taong 2004. Nakarating kami sa pamayanang nasa paanan ng bundok ng mga bandang 1:00 ng hapon. Ito na yata yung sinasabi ng mga informant na barangay. Yung may nagbabala sa kanila. May isa pang pamayanan sa kabilang bahagi. Pero mukhang dito na nga yung pakay natin. Oo nga pala, tungkol sa mga informant, nag-imbestiga na si Teniente. Nalaman nilang nawawala nga ang mga yun. Ha? Paano nawawala? Hindi talaga nakauwi sa kanilang mga bahay. Maski mga kamag-anak nila, hindi rin alam kung saan na sila napunta. Kung ganon, mas bumigat ang misyon natin dito. Ganun na nga mismo. Ngayon, kailangan muna natin magtanong-tanong dito sa barangay na to. Itatanong din natin ang tungkol sa mga informant. Magtanong tayo kung may alam ba silang nawawalang mga mountaineers. Si Teniente na raw ang bahala dun. Susunod sila dito sa barangay na to maya-maya lang. Baka kasi masira ang cover natin kapag tayo ang gumawa. Kung sa bagay. Pero sa totoo lang, kinakabahan talaga ako dito sa misyon na to eh. Magpapalipas ba naman kasi tayo ng gabi sa alanganing lugar? Lyra, kasama sa trabaho natin to. Mula nang maging sundalo tayo, nasa hukay ng isa nating paa. Alam ko naman yun, Sarge. Hindi ko lang talaga maiwasang kabahan. Yun, may kainan doon. Pwede tayong magkunwaring mga customer. Tapos pasimpleng mangalip na impormasyon. Saktong lugar yan para magtanong-tanong. Pero ano ba? Nasa misyon tayo. Yung mga peking pangalan na ang gamitin natin, Lyra. Sige po, Ate Doren. Lumapit kami sa nakitang kainan. Iilang mga mesa lang po iyon na nakalatag sa bakuran tapos may trapal bilang bubong. Bumili kami ng pastil. Kumain kami roon tapos nagtira rin ng pambaon. May iilang mga customer sa kabilang mesa. Isa po roon ay isang babae na panay ang lingon sa amin. Ano kayang problema ng babaeng yan? Kanina pa tumitingin-tingin sa atin eh. Huwag mo nalang pansinin. Pero manatili kang alerto. Mamaya may kinalaman pala yan sa pakay natin. Uy, tumayo. Papunta rito. Ano kayang kailangan yan? Magandang hapon sa inyo, mga ineng. Magandang hapon din ho. Ako si Marisa. Ako ang kapitana ng barangay na to rito. Pwede ba akong magtanong sa inyo? Sige lang po, kapitana. Ano po ba yon? Kayo ba ay aakyat sa bundok? Opo, kami ho nitong pinsan ko. Kayong dalawa lang? Wala kayong ibang mga kasama? Opo, kami lang po. Bigla ang lakad po kasi to, kapitana. Hapon kayo dumating dito. Ibig sabihin, magpapalipas kayo ng gabi roon sa taas? Ganun na nga po. Sa sinabi ko ay umiling-iling si Kapitana Marisa, Sir Jupiter. Halatang halata ang matinding pangamba sa kanyang mukha. Hindi ba pwedeng lumipat na lang kayo ng ibang bundok na aakyatin? O kung di naman kaya ay bukas ng umaga na lang kayo umakyat. Medyo delikado kasing bundok na to eh. Baka mapano pa kayo. Delikado? Bakit naman po? May kakaibang baryo kasi sa bandang taas nito. Ayaw ng mga taga roon na nagagambala sila. Pasensya na po, kapitana. Pero sayang na kasi sa oras at gastos kung lilipat pa kami eh. Kailangan na rin po naming umuwi bukas. Pero pwede niyo po ba kaming kwentuhan kung anong meron sa baryo na sinasabi ninyo? Para naman maging handa kami kahit paano. Kakaiba kasi ang takbo ng isip ng mga tao roon. Kapag nagulo mo sila, mataas ang posibilidad na saktan o patayin nila kayo.
Sandali akong natigilan sa sinabi ng kapitana. Kumpirmado. Tama ang report na nakuha namin. Siguro mag-iingat na lang ho kami, Kapitana. Iiwas na lang kami kung may matanaman kaming baryo. Hindi sapat yun, Ining. Kailangan wag rin kayong gagamit ng kahit na anong ilaw, lalo kapag gabi na. Halimbawa, yung mga flashlight, kahit cellphone, bawal. Bakit naman po? Ayaw po ba nila sa liwanag? Gusto nila ng liwanag. Lalapit sila sa liwanag. At hindi ninyo gugustuhin lumapit sila sa inyo. Ganun po ba talaga kadelikado ang mga tao ron, Kapitana? Hindi pa sapat ang delikado para ilarawan sila, Ining. Kaya mas mabuti talaga sana kung hindi na kayo tumuloy ngayon. Pero nandito na po kami. Sayang naman ang binahe namin kung di kami tutuloy. Kayo ang bahala. Desisyon ninyo naman yan. Hindi ko kayo pipigilan. Basta, binalaan ko na kayo. Tatandaan po namin ang mga sinabi niyo, Kapitana. O siya, mauna na ako. May mga gagawin pa ako eh. Salamat po, Kapitana. Mag-iingat kayo. Makabalik sana kayo ng ligtas. Sa totoo lang ay kinakabahan na ako nung mga sandaling yon. Pero ganun pa rin eh. Wala pa rin kaming napapatunayang kahit ano tungkol sa misteryosong baryo. Kailangan pa rin naming puntahan yun para makakuha ng solidong impormasyon. Kaya naman pagkatapos kumain ay lumakad na kami ni Lyra. Sa nalaman namin ay nasa 2 oras kung aakyatin ang bundok na yon. Mag-aalas 2 pa lang ng hapon noon kaya baka makarating kami sa tuktok ng mga pasado 4:00. Nakumpirma na natin totoo ang mga sinabi ng mga informant. Kailangan na lang nating alamin kung ano ba talagang mismo ang nasa baryong yun. Sayang lang, di tayo nakapagtanong tungkol sa mga naunang umakyat sa atin. Baka may alam sina Kapitana tungkol sa mga informant. Mas mabuti na yun, Ate Doren. Parang hindi tayo mabisto agad, di ba? Ganun na nga. Sige na, magpatuloy na tayo para makarating tayo agad. Buti na lang, hindi ganun kahirapan akitin tong bundok na to. Yun nga eh. Pero ingat pa rin, Lyra. Isang pagkakamali mo lang, dadaos-dus ka pababa. Nagpatuloy kami sa pag-akyat. Hindi naman yun problema sa amin dahil sanay naman kami sa mga masusukal na lugar. Bit-bit namin ang mga bag namin. Maliban sa mga pagkain at gamit na pang-hiking, naroroon din ang kani-kanya naming mga baril at patalim. Habang gumaakyat ay maya't maya rin ang kuha namin ng mga litrato. Gamit namin noon ang dala kong kamera. Hindi pa po uso ang mga digital camera noon. Ito pa po yung camera na nilalagyan ng film. Ang akto namin ay mga turista lang kami na nagpipicture-picture sa bundok. Pero ang totoo, kinukuhanan talaga namin ng mga mahalagang bahagi na makakapagbigay impormasyon. Halimbawa na lang ang mga palatandaan sa mga trail na sinusundan namin. Gagamitin din namin ang kamera para manguha ng larawan ng mga ebidensya. Lumipas ang mga 1 oras, hindi pa po kami nangangalahati noon. Huminto muna kami sa paanan ng isang puno. Katabi po iyon ng isang napakatarik na bahagi ng lupa. Magpapahinga lang sana kami noon ng mga 5 o 10 minuto, tapos akyat na naman. Ayun, ayos na to. Nginingiti-ngiti mo dyan. Ganda mo kasi, ate. Konting bihis mo lang, siguradong lulutang yung alindog mo. Ako, wag mong pinagloloko ha, Lyra. Hindi naman Totoo naman ang sinasabi ko eh. Ito talaga masyadong seryoso. Nasa trabaho tayo eh. Wala akong oras sa mga ganyan. Nasa trabaho man tayo o wala, ganyan ka naman palagi. Ewan ko sa'yo. O siya, tandaan natin tong matarik na bahaging to, Lyra. Medyo alanganin babain to ng biglaan. Pero magagamit natin to kapag kinailangan natin ng mabilisang matatakasan. Oo nga. Posibleng mabugbog o mapilayan tayo padausdos pero makapal na damuhan ang nasa baba.
Kailangan lang tama ang pagdausdos natin para iwas malalang pinsala. Teka, sandali. May tao. Tao? Saan? Dun, sa bandang mas mataas na bahagi. O nga no, sino kaya yan? Galing kaya siya sa baryo sa taas ng bundok? Maghanda ka. Lapitan natin. Lumakad nga po kami papalapit sa nakita kong binata. Sa tansya ko ay nasa mga 17 o 18 anyos. Medyo payat pero mukhang batak ang kalamnan. Karaniwang kamiseta, maong na shorts at gomang tsinelas ang suot. May peklat sa kaliwang pisngi. Nakapako ang mga mata sa amin. Magandang araw, Dong. Taga rito ka ba sa bukid na to? Opo. Dun sa barangay sa baba? Hindi po ate. Doon po sa isang baryo sa taas. May baryo pala talaga dun? Opo. Kung gusto niyo po, pwede kayong dumaan doon sa amin. Nagkatinginan kami ni Lyra. Hindi kasi namin inaasahang may mag-iimbita sa amin papunta sa baryong pakay namin. Lihis yun sa inaasahan. Talaga? Ayos lang sa inyo? Sa narinig kasi namin, ayaw ng mga taga-baryo nyo na may distorbo eh. Gusto sana namin irespeto yun. Narinig niyo? Sino nagsabi? Yung mga nasa barangay sa baba? Hulaan ko. May sinabi rin sila tungkol sa ilaw ano? Oo, meron nga. Totoo din ba yun? Walang katotohanan lahat ng yun. Hindi ko alam kung bakit pero sinisiraan lang nila kami sa mga dayong turista. Tulad ninyo. Sigurado ka ba dyan? Oo, sigurado ako. Nagsasabi ako ng totoo. Kung gusto nyo nga, pumunta na lang kayo sa amin at nang makita ninyo mismo ang baryo. Pero kung ayaw nyo naman, hindi ko rin kayo masisisi. Yun na ang unang narinig nyo eh. Siyempre, matatakot talaga kayo. Teka, sandali usap muna kami ni ate. Hinila ako ni Lyra. Lumayo kami sa binata. Yung siguradong hindi na niya kami maririnig. Parang may mali yata dito. Kung talagang may illegal silang itinatago doon, ba't naman sila mag-iimbita ng dayo? Naguguluhan na nga rin ako eh. Pero isipin na lang nating pagkakataon na to na mapasok ang baryong yun. Kung sa bagay. Basta, manatili kang alerto. May posibilidad pa rin kasi na nililin lang tayo. Baka pain lang to. Matapos magbulungan ay lumapit kami ulit sa binata. Pinasadahan ko siya ulit ng tingin noon. Mukha naman siyang pangkaraniwang binata lang, pero may naramdaman ako sa kanyang mga mata. Nabakasan ko po kasi ang mga yun ng pag-aalala. Kung para sa amin ba ni Lyra ang pag-aalalang yun, ay hindi ko alam. Ayun, ayos na. Sasama na kami sa'yo. Mauna ka na sa daan, tapos bubuntot na lang kami. Ano nga pangalan mo? Peter. Ako po si Peter ate. Ayun, kinagagala ka na yung makilala, Peter. Tawagin mo na lang akong Ate Lyra. Ito naman, pinsan ko si Ate Doren. Malayo pa bang inyo mula rito? Opo, mga 1 oras pa. Malapit na kasi yun sa bandang tuktok. Kung ganun lumakad na tayo para di tayo matagalan. Nagpatuloy kami sa pag-akyat sa bundok. Maya't maya pa rin ang pagkuha namin ng mga litrato. Ayaw nga lang ni Peter na makuhanan ng litrato. Sabi niya mahiyain daw kasi talaga sila ng mga kabaryo niya kaya hindi sila nagpapakuha ng mga larawan. Kahina-hina naman ay pinalabas na lang naming ginagalang namin yon. May konting usapan din kami habang naglalakad pero hindi masyadong palakibo si Peter. Lalo kapag tinatanong namin siya tungkol sa kanilang baryo. Nagkwento lang siya nang mapag-usapan namin ang tungkol sa pamilya niya. Ganon? Wala nang mga magulang mo? Wala ka rin kapatid? May isa po ate Lyra. Nasa baryo, Serena. 3 anyos. Ba't di mo siya kasama ngayon?
May kapansanan po kasi siya ate. Hindi siya nakakapagsalita at di rin nakakagalaw na maayos. Naku, pasensya na kung nakapagtanong kami tungkol sa kanya. Ayos lang po. Pero baka may magawa kami para tulungan ng kapatid mo. Baka makahanap kami ng paraan para mapatingnan siya sa mga doktor. Ibang tulong po ang kailangan niya ate. Ha? Anong tulong? Basta po. Peter, Sige, ganito na lang. Pagkarating namin doon, kung pwede, titingnan namin siya. Ayos ba yun sa'yo? Hindi na po ulit kumibo si Peter. Nangingilid na talaga ang luha niya, kaya hindi na lang din namin siya pinilit. Nagpatuloy na lang kami sa pag-akyat sa bundok. Hanggang sa noong mag-aalas 4 na ng hapon. May natanaw na kaming iilang mga kubo. Nakahalo ang mga iyon sa kakahuyan at matataas na mga talahib. Hindi mo agad mapapansin kung hindi mo titignang maigi. Yan na bang inyo, Peter? Opo. ba't tahimik? Walang katao-tao. Saradong-sarado rin lahat ng mga kubo. Tulog pa sila eh. Maya-maya. Magigising na rin sila. Ganon? Tulog sila paghapon? Tulog ang karamihan kapag may araw. Baryong tulog kapag may araw. Kakaiba yun ah. Oo nga. Seryoso ba, Peter? Oo, seryoso. Karamihan. Tulog talaga kapag may araw. Konti lang ang nananatiling gising eh. Kasama na ako doon syempre. Bakit ganun ang mga kabaryo mo? Tara, doon muna tayo magpahinga sa kubo ko mga ate. Wala akong pagkain doon ngayon eh. Pero pwede ninyong kainin doon ang mga baon ninyo. Hindi nakalagpas sa akin na hindi sinasagot ni Peter ang tanong namin. Ayaw niyang sabihin kung bakit tulog ang mga tao ron kapag may araw pa. Naku, huwag mo na kaming alalahanin. Kaya namin ang sarili namin, di ba ate? Oo nga. Isip nga naming mag-camping sa tuktok mamaya eh. Ayaw nga pala. Pumunta kayo rito. Kasi gusto ninyong makarating sa tuktok, di ba? Ganon na mga pakay ng mga dayuhan dito sa bundok eh. Ganun na nga. At mukhang malapit na yun dito. Oo. Mga wala pang kalahating oras nandun na kayo. Pwede kayong dumaan dyan oh. Tapos, pwede rin kayong bumalik dito kung kailangan ninyo ng matutuloyan sa gabi. Hindi ka nasasama sa amin? Hindi na po muna. Pupuntahan ko pa kasi si Rina eh. May bisita ka pala, Peter. Nana Ida. Nagulat kami nang biglang may nagsalita. Nilingon namin yun at nakita namin ang isang matandang babae. Mukha lang naman siyang ordinaryong matanda kung titignan. Pero ewan ko ba, agad akong kinilabutan nang makita ko siya. Sino siya, Peter? Siya po si Nana Ida Tedorin. Pinuno ng baryo. Napakapayat na po ni Nana Ida. Mukha na rin siyang maliit tignan dahil sa pagkakabako ng kanyang likod. Kapansin-pansin ding may malalang katarata sa kanyang mga mata. Yung bang parang mga ulap-ulap na bumabakas sa mismong lente ng mga mata. Yun po, nakita rin naming may kasamang isang batang babae ang matanda. Siguro ay nasa 2 o 3 taong gulang pa lang yun. Nakahawak ang matanda sa braso ng bata. Tulala lang din ng batang yun at hindi kumikibo. Kayo ba ay papunta sa tuktok? Opo, Nana Ida. Napadaan lang kami rito sa baryo nyo kasi inanyayahan kami ni Peter. Siguradong pagod kayo. Ba't naman hindi muna kayo magpahinga sandali? Doon tayo sa tahanan ko. Sige po, Nana Ida. Sumunod kami sa matanda. Mabagal itong naglakad pasuot sa maliit na baryo. Naglalakad lang din kasabay niya ang batang babae. Tulala pa rin talaga ito at hindi nagsasalita, ni hindi man lang makatingin ng tuwid sa amin. Peter, pasensya na sa itatanong ko ha. Pero yung bata ba, si Rina? Siya nga po. Ano ba kasing karamdaman niya?
Hindi ko po alam, Ate Doreen eh. Nagsisinungaling si Peter. Sigurado akong alam niya ang karamdaman ng kapatid niya pero hindi niya sinasabi sa amin. Habang naglalakad ay pasimple akong tumingin-tingin sa paligid. Wala po talagang ibang tao noong mga oras na yon. Taging sina Peter, Rina at Nana Ida lang ang nakita naming taga roon. Gayun pa man ay ramdam naming may mga nagmamasid sa amin mula sa loob ng saradong mga kubo. Kinakabahan na talaga ako dito, ate. Ewan ko. Pero kanina pa nananayo yung balahibo ko eh. Tatagan mo lang ang sarili mo. Ipakita mo lang ang pagrespeto natin sa kanila. Kailangan natin kunin ang loob nila. Teka, ano amoy yun? At ang baho naman yata ng kubong yan. Parang may sandamukal na mga bulok na karne sa loob eh. Buisit ka talaga. Umayos ka nga, Lyra. Baho naman kasi talaga. Ayos lang po, Ate Doreen. Bali, imbakan po kasi yan ng mga nauhuling mga hayop gubat. Hindi pa nalilinis ngayon at may mga natira pang bangkay sa loob eh. Ganun ba? Naku, delikado yan. Baka magkasakit kayo kapag hinayaan ninyo yung ganyan. Ayun na yung kubo ko, malapit na tayo. Teka, ano yun? Lalagyan ng tubig? Bago pa man kami tinawag ni Nana Ida, ay nakapako ang tingin ko sa mabahong kubo. Saradong-sarado po ang kubong yun. Gawa sa kahoy ang buong katawan at nipa ang bubong. May pinto pero nakakandado gamit ang makapal na abakang lubid. At hindi lang ang amoy ng kubo at ang nakakandado nitong pinto ang kumuha ng pansin ko. Sa gilid po kasi noon, may nakita akong isang lalagyan ng tubig. Lalagyan ng tubig ng isang hiker. Nakalapag lang sa lupa at halos nakabaon na. Hindi ko muna yun nilapitan para kunin. Umakto lang akong hindi ko iyon nakita. Tapos tumuloy na sa kubo ni Nana Ida. Pasensya na kung itong mais at mga prutas lang ang maibigay ko ha. Ayos lang po, Nana Ida. Sarap naman po ng mga to eh. Sariwang-sariwa. Mabutit na gustuhan nyo. Magpahinga kayo lalo na mamayang gabi. Nako, hindi na po, Nana Ida. Mas gusto kasi naming magpalipas ng gabi sa tuktok. Sigurado ba kayo dyan? Maraming mga mababangis na hayop dito sa bundok. Opo, sigurado po. Gusto lang talaga naming magpalipas ng oras sa kalikasan, Nana Ida. Nakakatuwa naman kayong dalawa. O siya kung yan ang gusto nyo. Basta kung may kailangan kayo, lumapit kayo sa amin. Nagpahinga nga po kami at kumain sa kubo ni Nana Ida. Nagkaroon din kami ng konting usapan hanggang sa mapadapo ang paksa kay Rina. Pinasadahan ko ng tingin ang bata. Nakaupo ito sa tabi ng kanyang kapatid. Nananatiling tulala at walang kibo. Pansin ko ring nangingitim ang gilid-gilid ng kanyang mga mata at napakaputla ng balat. Nana, magtatanong lang po ako. Itong bata ho ba ay may sakit? Kakaiba po kasi ang kilos niya eh. Oo, mula nang mamatay ang kanilang mga magulang, nagkaganya na si Rina. Sinubukan naming gamutin pero hindi talaga bumalik sa dati. Dinala niyo na po ba siya sa bayan para ipatingin sa mga doktor? Naku, hindi pwede sa amin yun, Ining. Ayaw naming bumaba sa bundok na to. Wala rin kaming tiwala sa mga sinasabi mong doktor. Pero mukhang hindi na po kasi talaga maganda ang kalagayan ng bata eh. Nana Ida, baka po gusto niyong makipag-ugnayan kami sa mga kakilala namin ni ate para matulungan itong si Rina? Ikinatutuwa ko ang pag-aalala ninyo pero hindi na namin matatanggap. Hindi pwedeng matignan ng kahit sinong tagalabas. Ang kahit sino man sa baryong ito. Nagkakaintindihan ba tayo? Natigilan kami ni Lyra sa pagtatanong. Agad din kaming nagkatinginan na dalawa. Pagkasabi po kasi ni Nana Ida noon ay bigla na lang bumigat ang hangin sa loob ng kubo.
Ramdam kong isa yung babala na hindi namin dapat labagin. Kung bakit ay hindi namin alam. Nanatili pa po kami roon ng mga 15 minuto pagkatapos ay nagpaalam na kaming aalis. Lumabas kami sa kubo at nagulat kami nang may makitang iilang katao sa paligid. Siguro mga 4 o 5 ang nakita namin. May nakadungaw sa bintana ng isang kubo at meron ding nakatayo lang sa daan. May matandang lalaki, may binata at 2 dalaga. Pare-pareho silang mga mapapayat at pare-pareho ring may mga katarata. Gusto ba katarata at pagiging payat sa baryo na to? Ba't ganito mga tao dito? Pero teka, hindi ka naman kamukha nila, Peter. Ha? Napakaliyay mo talaga ha, Peter. Hindi naman po ate. Pwede pa naman tayo mag-usap ng konti. Di ba kalahating oras na lang naman ang daan papunta ron? Opo pero sa pagkakaalap ko sa mga turista, kailangan pa nilang magtayo ng kampo bago dumilim. Alam mo, tama ka eh. Salamat pinaalala mo. Oo nga pala, hindi mo ba kami sasamahan dun? Ay hindi na po ate Doren. Asikasuin ko pa po kasi si Rina pero salamat po sa inyo ha. Salamat? Para saan? Kasi ramdam kong totoo ang malasakit ninyo sa kapatid ko. Kita kong mabubuti kayong mga tao. Nako, wala yun. Maliit na bagay. Gusto lang talaga namin makatulong dito kay Rina. Sana makababa kayo ng ligtas at buhay. Anong problema nun? Ba't bigla na lang umalis? Di ko rin alam eh. Kanina naman maayos tayong nag-uusap. Halata nga lang na may tinatago talaga siya sa atin. O siya, tara na siguro ate. Baka nga naman abutin pa tayo ng dilim. Pinagmasdan namin si Peter na naglalakad karga ang kanyang kapatid. Pumasok sila sa isa pang kubo. Siguro ay yun ang bahay nila. Pagkatapos ay lumakad na rin kami. Tinahak namin ang trail papunta sa tuktok ng bundok. Ano nang plano mo ngayon ate? Tutuloy pa rin tayo sa tuktok. Baka may makita tayo ron. Tapos, tsaka tayo babalik sa baryo. Lalo akong kinabahan sa nakita ko kanina eh. Nakita? Anong nakita? Lalagyan ng tubig ng isang hiker. Nasa gilid ng mabahong kubo. Ha? Ba't naman iiwan ng isang hiker yung lalagyan niya ng tubig? Yun nga mismo ang nakakapagtaka dun. Napakahalaga ng tubig kung aakyat ka ng bundok. Kaya bihirang hayaan ng isang hiker na malaglag o mawala ang lalagyan niya ng tubig. Oo, negets kita ate. At nandyan pa ang posibilidad na pagmamayari yun ng isa sa mga informant. Nagpatuloy kami sa pag-akyat. Palingon-lingon ako habang tinatahak ang masukal na daan. Nang makalayo na kami ay hindi ko na makita ang mga kubo ng baryo. Wala na rin akong makitang ibang tao, subalit ramdam ko pa ring may mga nagmamasid sa amin. Kita ko nga rin gumagalaw-galaw ang ilang mga halaman at sanga, pero wala namang mga hayop gubat o ibon doon. Nakaabot din. Abot kamay na natin ng tuktok. Patag na bahagi na to rito. Dito na yata nagpapahinga mga umaakyat malapit sa tuktok. Tanaw din ang kapatagan sa baba rito eh. Pahinga muna tayo. Nahubos na yung hininga ko rin eh. Naupo muna kami ni Lyra sa ibabaw ng inakyat naming bangin. May konting aakyatin pa para makarating na talaga sa pinakatuktok. Nagpalingon-lingon ulit ako. Ramdam ko pa rin may nagmamasid sa amin. Naroroon yun sa bandang ibaba konti ng kinaroroonan namin. Pero wala pa rin akong makitang kahit sino. May problema ba ate? Kanina ka palingon ng lingon eh. Kanina ko pa nararamdamang may nagmamasid sa atin. Simula nung makalayo tayo kina Peter. Kung ganun,
Hindi pala guni-guni yung nararamdaman ko. Alam mo, Lyra, sundalo ka. Kailangan pakinggan mo palagi ang kutob mo. Mahirap na. Baka bigla ka malapitan ng kaaway ng di mo namamalayan. Pasensya na ate pero mas maganda siguro kung lumakad pa tayo ng konti mula sa bangin na to. Kung may nagmamansyag nga sa atin, wala siyang ibang madadaanan kundi dyan eh. May kita natin siya kung ganun. Tama ka. Sige, doon tayo. Sa may malaking bato. Malapit sa paakyat papuntang tuktok. Tumayo kami at lumakad. Lumapit nga po kami sa malaking bato at umupo sa may gilid. Balak sana namin nung abangan kung sino man ang aakyat sa may bangin. Subalit, hindi nagtagal ay may napansin kaming pamilyar na amoy. Ano yun? Bakit parang may amoy bulok na bangkay din dito? Nakakapagtaka nga eh, sinusunod ba tayo ng amoy na yan? Mukhang galing sa likod ng bato na to. Teka, titingnan ko lang. Iyan kate, baka kung ano na yan. Tumayo ako at lumakad sa palibot ng bato. Sinundan ko kung anumang masangsang sa hangin. Hindi nagtagal ay may napansin akong maliit na kuweba. Tagong-tago ang lagusang yun. Kasya lang din ang isang tao kung dadaan. Sumilip ako roon at nang hilakbot ako sa nakita. Lyra! Lyra! Halika! Bilisan mo! Dali! Anak ng putik! Bilisan mo! Punyeta talaga! Punyeta! Anong nakita mo ate? Ba't parang nakita ng multo kung makasigaw ka? Teka, kuweba ba yan? Sumilid ka sa loob! Bilisan mo! Ano bang meron? Huwag ka nang magtanong! Gawin mo na lang! Teka, ano ba kasing... Huwag kang sumigaw! Ano ba? Nakakapasok pa sa loob ng yungibang sinag ng palubog na araw, kaya naman kitang-kita namin ang nasa loob nun. Sa loob ng kuweba ay may mababaw na hukay. Sa loob ng hukay ay may mga gamit ng mga hikers, mga bag, mga sapatos, mga pagkain at kahit mga tent. Kasama ng mga gamit na yon ay pira-pirasong mga laman loob. Hindi ko masabi kung anong laman mismo yun. Hindi ko rin masabi kung sa tao ba ang mga yun o sa hayop. Diyos ko, bakit pa may ganyan dito? Saka baka mga gamit yan ng mga informant ah. Picturean mo. Etong camera. Tawagan ko lang si Teniente. Akin na ate. Nakakapikon. Walang signal. Hindi ko matawagan si Teniente. Tsaka na talaga tayo makakapag-report pagkababa natin. Pwede tayo magmadaling bumaba ngayon. Siguro naman makukuha natin ng 1 oras yung daan pababa. Mas mabilis na dapat yun eh. Hindi pa pwede. Tandaan mong may misyon tayo dito. Isang ebidensya na tong kuwebang to. Pero, kailangan pa rin nating alamin kung anong mga tao ba talaga mga taga-baryo. Kung ganda na ng plano natin. Mamaya, kapag malalim na ang gabi, bumaba tayo pabalik ng baryo. Magmatsyag tayo ng palihim. Yun lang ang paraan para malaman natin kung anong tinatago nila. Naintindihan ko, Sargento. Ihanda mong sarili mo. Hindi ko alam kung ano sila. Pero siguradong hindi ordinaryong mga tao nakatira sa bundok na to. Sa ngayon, magpahinga na muna tayo. Mag-ipon tayo ng lakas. Magsiga tayo ng apoy dito at mag-set up ng camp. Ha? Bakit pa? Saka bawal ang ilaw dito, di ba? Ilaw din naman ang apoy eh. Lilinlangin natin sila. Kailangan, isipin nilang ordinaryong mga hiker lang talaga tayo. Dumistansya kami sa yungib na natatakpan ng bato. Pagkatapos ay pumwesto kami para magpahinga at mag-set up ng camp. Kailangan kasi naming mag-ipon ng lakas. Alam namin pareho na hindi magiging madali ang susunod na mga mangyayari. Isipin nyo, nasa tuktok kami ng bundok. Ang kaligtasan ay ang nadaanan naming barangay ni na Kapitana Marisa. Para makarating doon, kailangan naming lagpasan ang baryo ni Nanana Ida.
Ang malala pa, kailangan muna namin silang matyagan ng palihim. Mabagal na gumulong ang mga oras. Sumapit ang pasado 9:00 ng gabi. Nagsimula na kaming maghanda. Ihanda mo ng mga baril at kutsilyo mo, Lyra. Tapos yung maliit na lalagyan ng tubig. Iwanan natin yung mga gamit na di kailangan. Makakabigat lang sa atin yan. Dadaling ko ba tong flashlight? Baka kasi mapahamak tayo kapag di natin sinunod yung babala ni Kapitana eh. Alam mo na, pag nagsindi tayo ng ilaw lalo na sa may baryo. Umasa lang tayo sa liwanag ng buwan hanggat pwede. Pero dalhin mo pa rin yung flashlight. Dadalhin ko rin ang akin. Hindi pa natin alam kung alin ang totoo at hindi. Maging maingat lang tayo. Hindi kasi kakalat ang ganong sabi-sabi ng walang dahilan. Sige po, Sarge. May dalawa akong pistola noon. Pareho kong kinargahan ng mga bala. Nakahanda rin ang mga magazine ko. Pati ang army knife ko ay nakahanda na ring bunutin anumang oras. Nasa bulsa ko rin ang flashlight at ang camera. Matapos maghanda ay iniwan namin ang camp namin ng hindi nililigpit. Maski ang apoy namin ay nakasindi pa rin. Hinarangan lang namin ng maayos ng mga bato ang palibot noon para siguradong hindi kumalat. Lumapit kami sa may gilid ng bangin. Nakiramdam ako at nagpalinga-linga. Wala na akong nararamdamang nagmamatsyag, bagamat kabado pa rin ako. Maingat kaming bumaba ni Lyra sa bangin na yon. Tara na, lumakad na tayo pabalik dun sa baryo. Kailangan natin maging maingat at tahimik simula ngayon. Tumitindihan ka ba ko, Sarge? Pakiramdam ko may mangyayaring hindi maganda mamaya eh. Kahit ako rin naman. Pero kailangan nating ituloy to. Halika na. Tinatahak nga namin ang trail pabalik sa baryo. Medyo mahirap kasi buwan lang ang liwanag namin. Mabuti na lang at hindi naman ganon karami ang mga puno doon banda sa bahaging yun kaya walang humaharang sa liwanag ng buwan. Subalit, nang makalapit na kami ng bahagya sa baryo ay dumami na rin ang mga puno. Doble ingat na tayo rito. Padilim na ng padilim ang daan. Ano kaya talaga mangyayari kung gagamit tayo ng ilaw, no? Kahit dito lang natin ipatama sa mismong daraanan natin yung ilaw. Huwag lang natin itutok sa kung saan-saan. Huwag muna. Tsaka na kapag kailangan na talaga. Ang sabi ni Kapitana, mas mabilis silang makakalapit kung may ilaw tayo. Ibig sabihin, mas mabuti kung hindi tayo gagamit ng ilaw. Yan ay kung gusto nating makalapit sa kanilang lugar ng palihim. Magtago ka dyan sa halamanan. Bilis, may mga parating. Mga tao ba yan? Taranta kaming sumuot ni Lyra sa makapal na halamanan sa gilid ng trail. Napansin kasi naming may mga paggalaw sa unahan. Noong una ay hindi malinaw sa amin kung mga tao o mga hayop gubat lang ba ang mga yun. Subalit hindi nagtagal ay nakumpirma naming wala sila sa dalawang yun. Ano yung mga yan? Mga halimaw. Huwag kang maingay. Ano ang mangyari? Huwag kang maingay. Baka makita nila tayo. Diyos ko, ilayo Diyos sa amin ng mga yan. Tulungan niyo kami. Ihanda mo lang ang kutsilyo mo. Mukhang kailangan natin makipaglaban na ng mga oras. Hindi namin malaman ni Lyra kung paano pipigilin ang matinding hilakbot noong sandaling yun. Kitang-kita po kasi namin ang 6 na mga halimaw na gumagapang sa lupa. Napunta sila sa bahaging nasisinaga ng buwan kaya nakita namin ng malinaw ang kanilang itsura. Susubukan ko pong ilarawan sa abot ng makakaya ko. Una po para silang mga gumagapang na mga taong sobrang payat. Nakalapat ng maayos ang kanilang mga palad at talampakan sa lupa. Wala po silang anumang saplot. Ang kanilang balat ay kulukulubot at nangungulay berde ng bahagya.
Matatalim po ang kanilang mga ngipin at mga kuko tapos tuloy-tuloy sa pagtagas ang napakalapot nilang laway. Kapansin-pansin ding natatakpan ng kulay puting parang ulap ang kani-kanilang mga mata. Kumikislap ang mga yon kapag tinatamaan ng liwanag ng buwan. Hindi rin po ako pwedeng magkamali, Sir Jupiter. 4 sa 6 na yon ay ang mismong mga taga-baryong nakita namin. Yung 4 na naroon pagkalabas namin ng kubo ni Nana Ida. Isang matandang lalaki, isang binata, at 2 dalaga. Mukhang papunta sila doon sa pinagalingan natin, Sarge. Doon lang kaya talaga sila papunta? O talagang tayo ang pakay nila? Kung tayo, ano namang kailangan nila sa atin? Iyan ang hindi ko alam. Maghintay muna tayo makalayo sila. Tapos tsaka tayo kikilos. Sumuot pa po kami sa pinagtataguan naming halamanan. Hinintay lang talaga naming makalayo ang dumadaang mga halimaw. Nang dumaan na sila mismo sa harap namin ay abot langit ang pagpipigil naming mag-ingay. Kahit paghinga ay pinigil na namin. May isa sa kanilang nakalapit may 1 metro mula sa pinagtataguan namin, subalit katakatakang mukhang hindi nito kami nakita. Sa halip ay bumaling lang ito ulit sa trail, saka tumuloy na sila paakyat. Bilisan na natin makabalik sa baryo. Napakasama na talaga ng kutob ko. Ate, paano natin makukuhanin ang litrato yung mga halimaw na yun? Baka bigla na lang nila tayong sugurin eh. Hindi natin alam ang kaya nilang gawin. Hindi ko pa sigurado. Pero unahin natin puntahan ang mabahong kubo. Siguradong may mahihita tayong mahalagang impormasyon sa isang yun. Imposibleng imbakan lang ng pagkain yun. Imbakan ng pagkain. Tapos hahayaan nilang maging ganun kabaho. Umaalingasaw ang amoy bulok na bangkay mula sa loob nun eh. Alamang naimbakan yun ang mga biktima nila. Mismo. Kaya tara na. Bilisan na natin. Ilang minuto pa ay narating na namin ang bungad ng baryo. Mas marami ng puno sa bahaging yun at makapal ang mga dahon, kaya hindi na basta-basta nakakatagos ang liwanag ng buwan. Sarge, napakaraming mga halimaw dito sa baryo ko. Anong gagawin natin? Doon tayo sa bandang gilid duman. Lagot tayo kapag nahuli tayo ng mga yan. Mukhang ito na yatang sinasabi ni Kapitana Marisa. Mula sa mismong daan ay sumuot na naman kami sa halamanan. Doon kami dumaan pagapang. Tumatakbo sa isip ko ang tanong kung anong mga nilalang kaya ang nasa baryong yun. Kung sapat na bang hindi nila kami makita o baka maamoy nila kami. Gayun pa man ay pinilit ko na lang alisin ang mga gumugulo sa utak ko. Itinuon ko ang pansin sa pakay namin. Ito na yung mabahong kubo. Teka, puputulin ko ang lubid sa pinto. Bilisan mo, Sarge! Baka may makakita sa atin dito. Alam ko, pero masyadong makapal tong lubid. Teka, sandali. Basta, ihanda mo lang yung kutsilyo mo. Mamaya may dumamba sa atin mula sa likod. O baka may biglang manakmal sa atin pagkabukas ko nitong pinto. Palingon-lingon kami habang pinuputol ko ang lubid. Swerteng medyo malayo ang mga halimaw mula sa kubo. Hindi nga lang talaga mawala-wala ang matinding kilabot at kaba sa mga puso namin. Ilang sandali pa naputol ko na rin ang makapal na lubid at nabuksan ko ang pinto. Mabaho na sa labas ng kubo, subalit nang mabuksan ko ang pinto ay lalo pang umalingasaw ang kasumpa-sumpang amoy mula sa loob. Sumilip ako. Napakadilim. Wala akong makita. Gamitan mo na siguro ng flashlight, Sarge. Siguraduhin mo lang na hindi makakalabas yung ilaw. Mukhang wala na akong mapagpipilian. Anak na, mga hayop! Ano bang meron?
Ilang taon na po ako sa serbisyo noon. Marami na akong nakitang mga taong kalunos-lunos ang sinapit ng mga bangkay. Pero walang tatalo sa nakita ko noong sandaling yun. Sa loob ng kubong sinasabing imbakan ng pagkain, may nakatambak na napakaraming mga pira-pirasong katawan at laman loob ng tao. Kamay, binti, ulo at kung ano-ano pang hindi ko na matukoy. Ito nang ebidensyang hinahanap natin. Umalis na tayo sa impyernong to. Teka, anong ginagawa niyo rito? Paano kayo nakalusot galing sa tuktok? Peter? Gulat na gulat kami ni Lyra nang magsalita mula sa likod namin si Peter. Siguro ay masyadong natuon ang atensyon namin sa loob ng kubo kaya hindi na namin siya napansin agad. Lyra, lumayo ka sa kanya. Tandaan mong taga rito pa rin yan. Umamin ka. Ano ka? Ano kayo ng mga kabaryo mo? Ate, tulong. Tulungan niyo ang kapatid ko. Hindi ako isa sa kanila. Maniwala po kayo. Hindi ako aswang tulad nila. Hindi kami aswang ni Rina. Hindi ko alam kung sino o ano kayo pero alam kong mababait kayo. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo ang kapatid ko. Nakikiusap ako sa inyo. Tulong? Ano ibig mo sabihin? Lyra, huwag kang lumapit sa kanya. Niloloko lang niya tayo. Nagtataka na ako noon sa kinikilos ni Peter, bagamat mas pinili kong manindigan na isa siya sa kanila. Gayunpaman ay hindi siya huminto sa pag-iyak at sa pakikiusap sa amin. Mga aswang ang mga yan. Kinakain nila ang mga dayo na napupunta rito. Kinain din nila ang mga magulang namin ni Rina. Kinain nila si nanay at tatay. Pinatay nila si nanay at tatay sa harap namin. Sarge, pakinggan natin si Peter. Pakiramdam ko, nagsasabi siya ng totoo eh. Hindi siya nagsisinungaling. Paano kung nagsisinungaling lang yan? Malalagay tayo sa matinding panganib. Sarge, ako ang mananagot. Pagalitan mo ko. Isumbong mo ko. Wala akong pakialam. Pero pakinggan natin si Peter. Tutulungan natin sila. Ikaw na rin mismo nagsabi bilang sundalo, lakasan kong kutob ko. At ito ang kutob ko. Hindi kalaban sina Peter. Sargento? Kung ganun, mga sundalo kayo? Oo, mga sundalo kami. At misyon naming imbestigahan tong baryo nyo. Doon po tayo sa kubo namin ni Rina. Doon ko sasabihin sa inyong lahat. Hindi man mawala sa kalooban ko ang hinala ay sumunod kami kay Peter. Lihim kaming pumasok sa kanilang kubong magkapatid. Sa loob ay nadatnan naming nakahigalang sa sahigang 3 anyos na paslit. Tulala pa rin ito ni hindi nakapikit. Dinig pa rin namin sa labas ang ungol ng mga gumagalang aswang. Ngayon, sabihin mo sa amin ang lahat. Pagbibigyan ka namin. Makikinig kami. Mga aswang ang mga yan. Kumakain sila ng mga dayo. Doon kami nakatira dati sa may likod ng bundok. Tapos, bigla na lang silang nanalakay. Kinain nila ang mga magulang namin at pinakinabangan nila ako. Pinakinabangan? Alam na mga aswang na binabalaan ng mga taga-barangay sa iba pa ang mga pumupunta rito. Kaya nag-aabang ako sa may gitnang bahagi ng bundok ng mga dayo eh. Ikaw ang tagahikayat para dumaan dito sa baryo yung mga dayo? Ganun na nga po. Patawarin niyo po ako. Ayos lang. Dito rin naman kasi talaga ang pakay namin eh. Mas napadali pa nga ang trabaho namin kung tutuusin. Matanong ko nga pala, anong klaseng mga aswang ba yung mga yan? Mga aswang na hindi malinaw ang mga mata sa dilim. Kaya pinagbabawalan kayo ng mga taga-barangay na magsindi ng ilaw dito sa baryo. Kapag may nakita silang ilaw, pupunteryahin nila ang mga may hawak nun. Naku, mababangis at malalakas sila. Higit pa sa ordinaryong tao. Mabilis silang napapatay ang mga biktima nila. Paano namin sila malalagpasan o matatakasan kung ganun? Wala na akong ibang alam sa kahinaan nila ate. Ngayon lang po, hindi sila nakakakita ng maayos sa dilim. Hindi rin matalas ang pang-amoy at pangdama nila. Kumikilos sila sa pamamagitan ng pagkapasa paligid. Kung gano'n wala tayong magagawa, Sarge. Kailangan din natin kumilos sa dilim pababa ng bundok. Matanong nga pala kita, Peter.
Anong ginawa nila rito kay Rina? Hindi ko po alam, ate. Basta, pagkatapos sila kaming kalagkarin dito, isang araw nagkaganyan na si Rina eh. Ginamit nila siyang panakot sa akin. Na kapag hindi daw ako susunod sa gusto nila, papatayin nila ang kapatid ko. At yun ang tulong na kailangan mo, tama? Tulong para makatakas kayo rito. Oo, tulong para makatakas si Rina. Kahit di na ako kasama, ayos lang po. Yung mahalaga, may layo rito si Rina. Dalhin ninyo siya sa ospital. Ipatingin po ninyo siya sa mga taga-roon natin. Bigyan niyo siya ng magandang buhay. Hindi naman pwede yan, Peter. Hindi pwedeng siya lang. Kailangan kasama ka. Kailangan ka ng kapatid mo. Hindi ka pwedeng sumuko na lang basta. Salamat po, Ate Lyra. Salamat po sa inyo, Ate Doreen. Tatanawin ko pong malaking utang na loob to. O siya, sige na. Gumawa na tayo ng plano. Hindi na tayo dapat magtagal dito. Ganito, Peter. Ikaw ba'y hindi kakainin ng mga aswang kapag nakasalubong mo sila? Opo, ate. Kailangan nila ako eh. Kung ganoon, ikaw lang ang makakagawa nito. Sandali lang. Ihahanda ko lang ang cellphone ko. Kinuha ko ang cellphone ko sa bulsa tapos kinalikat ko yun. Ito yung lumang unit ng mga cellphone noong 2004. Dikipad pero matigas pa sa bungo ng isang batang pasaway. Sinabi ko kay Peter ang plano ko. Pagkatapos ay lumabas siya bitbit ang cellphone ko. Pagkalipas ng 15 minuto ay bumalik na siya sa kubo. Ayos na po, ate. Nalagay ko na po sa kabilang bahagi ng baryo. Bakit sa tuktok? Doon ko ipinatong sa ibabaw ng isang mababang sanga para makita talaga nila. Ayos na yun. Ngayon, kailangan na lang nating maghintay na tumunog yung alarm. Obra ba talaga to, ate? Magdasal ka na lang, Peter. Sana magtagumpay tayo. Sige na, maghandaan na kayo. Malapit ang tumunog ang alarm. Ako nang kakarga kay Rina. Peter, ayos ka na ba dyan sa itak mo? Opo. Masanay akong gamitin to, ate. Ilang sandali pa ng paghihintay ay sumapit na ang tamang oras. Ayon sa relo ko, dapat tumutunog na noon ang alarm ng cellphone ko at siguradong umiilaw na yun. Hindi nga po nagtagal ay narinig naming nagkakagulo na ang mga aswang sa labas, papunta doon sa kabilang bahagi ng baryo, paakyat sa tuktok. Kaya naman lumabas na kami ng kubo, karga ko sa kanang braso ang tulalang si Rina. Nakaumang naman sa kanang kamay ang kutsilyo ko. Nauna si Peter ng mga 3 metro nang sa ganun kung may makasalubong man kaming aswang siya ang unang makakaharap. Napakahirap kumilos sa dilim. Hindi na tayo abot ng buwan dito, banda pa lang eh. Ituon mo lang ang atensyon mo sa pag-usad. Makiramdam ka rin. Baka bigla na lang may makalapit sa atin ang di natin namamalayan. Medyo malapit na po tayo sa una natin bababaan, mga ate. Mag-ingat po kayo, ha. Baka mahulog kayo bigla eh. Nagpatuloy kami sa pag-usad. Napakabagal kasi napakahirap kumilos sa dilim. Dagdag pa ang 2 panganib na nakaambalang sa mga mukha namin. Una ang panganib na dulot ng mga aswang at ang ikalawa, ang panganib ng pagkahulog sa matatarik na bahagi ng bundok. Kaya naman hindi mawala-wala sa mga dibdib namin ang matinding pangamba at kilabot. Hanggang sa bigla na lang nagsalita si Peter na nasa unahan namin. Ako po ito, si Peter. Nagpapahangin lang po. May aswang. Nasa kabilang bahagi po ng baryo yung iba. Naroon po ang mga dayo. Sandaling tumigil ang puso at paghinga ko doon. Ang akala ko talaga ay bisto na kami. Mabuti na lang at nakausap naman ng maayos ni Peter yung aswang at gumapang na ito palayo. Diyos ko po, muntik na yun. Buti na lang di tayo nahuli. Tanda po. Baba na tayo. Mauna na kayo ni Rina, Ate Doreen. Sige, teka sandali. Oops. Dahan-dahan, Sarge. At saan kayo pupunta, Peter? Anong kalokohan ito? Lagot na. Lyra, barilin mo! Bilis! Iniisip niyo ba talagang makakatakas kayo? Etong sa'yo! Bahala na to. Sumunod na kayo sa akin. Wala akong nagawa kundi ang lumundag sa matarik na bahaging malapit sa baryo.
Iba pa ito sa padausdos na bahagi kung saan namin unang nakita si Peter. Niyakap ko ng maayos si Rina upang hindi siya masaktan. Napasubsob ako sa lupa. Nagkamali kasi ako ng tansya dahil sa dilim. Pagkatapos ay napagulong ako pababa. Tiniis ko lang ang pagkabugbog ng katawan ko para lang mailayo ang bata. Nakakainis. Napakasakit. Bisit. Lyra! Peter! Nandyan ba kayo? Sarge, nandito kami. Ayos lang kayo? Ayos lang po, Ate Doreen. Tara, bilisan na natin. Hindi kayo makakatakas, mga hangal! Mga kasama, haluhugin ang bundok pababa, bilisan nyo! Wala na tayong oras para magpahinga. Ate, doon tayo. Sumunod kayo sa akin. Maghawak-hawak tayo ng mga kamay o damit para mas mabilis. Yun na nga po ang ginawa namin. Maingat ngunit nagmamadali kaming bumaba pa ng madilim na bundok. Natatakot na baka maabutan kami ng mga humahabol na aswang. Siguro nga di rin nila nakikita ang paligid, pero mas mabilis nilang nakakapa at nagagapang ang matarik na lupa. Para mas mapabilis kami ay pumulot si Peter ng isang tangkay. Ginamit niya yun bilang sungkod pangkapa sa daraanan namin. Nakakapit sa isa niyang braso ang kaliwang kamay ni Lyra. Karga ko pa rin si Rina sa isa kong braso habang nakakapit naman kay Lyra ang isa kong kamay. Papalapit na sila. Unti-unti nilang natutumbok ang kinaroroonan natin. Hindi talaga uubra tong ganito. Kailangan na nating mag-iba ng kilos. Binabalak mo, Sarge. Peter, makinig ka. Kunin mo si Rina. Mauna kayo ni Lyra pababa. Pero ate, paano ka? Magpapaiwan ako. Gagawin kong pain ang sarili ko. Kapag nakalayo na kayo ng konti, gumamit na kayo ng flashlight. Sarge, nababaliw ka na ba? Kailangang may humarang sa kanila habang bumababa ang iba. Kailangang may makarating sa sibilisasyon maski isa man lang sa atin. Kung pare-pareho tayong mamamatay dito, walang magbabalita kina Teniente kung ano talaga meron sa bundok na to. Pero kailangan ba talaga yun? Wala na akong maisip na paraan. Kailangan na nating magmadali. Pero Sargento, Lyra Agustin, inuutusan kita. Samahan mo tong dalawa pababa. Ngayon na. masusunod po. Sargento. Ate Doreen, mag-iingat ka po. Sumunod ka sa amin. Susunod ako, Peter. Susunod ako. Sige na, bilisan nyo na. Sinunod nila Lyra at Peter ang sinabi ko. Dala nila noon si Rina. Bumaba nga sila ng bundok. Ako naman ay tinahak ang bahaging yon pakaliwa. Gumapang ako upang mas madali kong makapa ang lupa. Ilang sandali pa may narating akong isa pang padausdos na bahagi. Iba yun sa daraanan ni Lyra. Dito. Pwede na to dito. Bahala na. Gagawin ko na to. Kailangan kong gawin to. Panginoong Hesus, gabayan ninyo nawa ako. Kung ito na ang oras ko, sana magkaroon ng kabuluhan ang katapusan ko. At ngayon, ang flashlight. Pagkailaw ko sa flashlight ay agad ko itong itinutok sa pinagmumulan ng mga ungol at atungal. Nakita ko nga po agad ang laksa-laksang mga aswang na nasa isang dako. Mabilis silang kumilos papunta sa pinagmumulan ng liwanag ng flashlight, papunta sa akin. Kaya naman... Ayan na sila. Ngayon, mamamatay kayong mga demonyo kayo! Sa dami ng mga halimaw ay magkakasunod na may tinatamaan ng baril ko. Ganun pa man ay nasa alanganin pa rin ako. Mga aswang pa rin ang mga yon at isang baryo ang dami nila. Itinuon ko na lang ang atensyon sa misyon ko, ang ilayo ang pansin ng mga halimaw kina Lyra. Papalapit na sila. Napakahaba pa ng gabing to para sa akin.
Kailangan ko magtipid ang bala. Ngayon na. Bit-bit ang flashlight ay hinayaan kong dumausdos ang sarili pababa. Gaya ng inaasahan ay sinundan nga ako ng mga demonyo. Maya't maya pa rin akong bumabaril bagamat pa konti-konti na lang. Kailangan ko na kasi talagang magtipid ng bala. Aray ko. Sakit ng katawan ko. Buisit. May nakalapit. Hetong sa'yo. Ang bilis talaga nilang makalapit. Nananakit man ang katawan ay pinilit kong tumakbo ng makatsyempo. Flashlight lang ang tanging tanglaw ko noon. Nakasunod pa rin sila sa akin. Hanggang sa nakalayo na ako ng gusto mula sa kung saan kami naghiwalay ni na Lyra. Pinatay ko ang flashlight at sumuot sa halaman ng nasa gilid ng mataas na bangin. Sana nakababa na ng ligtas si na Lyra. Kailan ba ako lulubayan ng mga yan? Kailan ba kasi sila titigil? Nakakainis na. Pagod na ako. Katapusan ko na yata ito. Sa wakas na tagpuan din kita. Nalintikan na. Halos kumalas at malaglag ang puso ko nang biglang magsalita si Nana Ida sa likod ko. Hindi ko alam kung paano niya ako nahanap. Hindi ko alam kung paano siya nakalapit sa akin nang di ko napapansin. Bakit ninyo ginagawa to? Bakit kayo pumapatay ng mga tao? Anong klaseng tanong ba naman yan? Siyempre dahil kailangan namin kumain. Kailangan naming lamna ng mga tiyan namin. Mga demonyo kayo! Kumakain lang kami, demonyo agad. Kayo ba kumakain din naman kayo ng mga baboy, manok, ibang hayop? Demonyo na ba kayo nun? Walang masama rito, Ineng. Kumikilos lang kami ayon sa aming kalikasan. Ah, kalikasan pala. Kung ganun, huwag mo rin kaming sisisihin kung kumilos kami ayon sa kalikasan namin. Kung pumalag kami sa harap ng panganib. Isa kang malaki dangal! Hetong sayo! Nagawa niyang iwasan ang bala ng baril ko. Mabilis siyang kumilos pasugod sa akin. Inundayan ko siya ng taga subalit nagawa rin niya yung iwasan. Nakakapikon talaga ang bilis ng hayop. Sunod naman ay namalayan ko na lang na nakalmot na niya ang binti ko kaya ako napasalampak sa lupa malapit sa mismong gilid ng mataas na bangin. Agad-agad ay pumalibot sa akin ang mga kasama ni Nana Ida. Ano na? Ngayon nakikita mo na? Nakikita mo na wala kang magagawa laban sa amin dahil tao ka lang. Mas mataas na antas ng mga nilalang kami. Kaya huwag kang pumalag. Hayaan mo na lang na maging hapunan ka namin ngayong gabi. Hindi! Hindi ako papayag na makain ninyong mga demonyo kayo! Wala ka nang magagawa, Ining. Hindi ka na makakatakas. Kung ako sa'yo, sumuko ka na lang. Pinamaliit mo talaga kami mga tao, ano? May magagawa pa ako. Makakatakas pa ako. Anong binabalak mo? Ito! Sugal pero ginawa ko pa rin. Lumundag ako sa bangin. Napakataas na bangin nun. Gahibla lamang talaga ang pagitan ng buhay at kamatayan para sa akin nun. Unang tumama ang katawan ko sa malambot na lupa, subalit agad din akong nagpagulong-gulong pababa. Tumama ako sa mga bato at ugat ng puno. Paikot-ikot ang mundo para sa akin at pakiramdam ko ay wala na yung katapusan. Paikot-ikot, paikot-ikot, paikot-ikot hanggang sa dumilim na ang paningin ko. Aray ko, durog na yata buong katawan ko ha. Ang sakit ng kalamnan ko mula ulo hanggang paa. Bali rin yata itong braso ko. Aray! Diyos ko. Umaga na po nang magising ako. Natagpuan ko ang sarili sa gitna ng isang talahiban. Tumingala ako, kita ko ang mataas na banging nilundagan ko. Mabuti na lang pala at talahiban ang ibabalon. Kung hindi, siguradong natsugi na ako kaagad.
Ngayon, kailangan ko makabalik sa barangay. Halos kaladkarin ko na ang sarili sa kasukalang yun. Hindi ko sigurado kung saan ako pupunta. Sinubukan ko na lang tansyahin ang direksyon sa pamamagitan ng araw. Lumakad ako. Una ay mga kalahating oras tapos nagpahinga ng 1 oras. Hindi kasi talaga kaya ng katawan ko. Sunod ay nagawa kong maka 1 oras. Ganun lang, lakad at pahinga. Hanggang sa makarating na nga ako sa pamayanan pagsapit ng dapit hapon. Nasaan na ba ako? Nanlalabo na talaga ang paningin ko. Diyos ko, ikaw nga! Anong nangyari sa'yo? Tulong! 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 Jesus Mariosep! Saklolo! Tulungan natin tong babae! Bilisan natin! Mga kabaryo! Tawagin yung mga sundalo! Bilis! Nasaan na ba ako? Anong lugar na ba to? Teniente? Teniente Rivera? Mabutit nagising ka na. Sargento Ibarra. Nandito ka ngayon sa ospital. 4 na araw ka rin nawalan ng malay. Teniente, napakarami kong dapat sabihin. Magpahinga ka na muna dyan. Huwag mo munang pilitin ang sarili mo dyan. Alam na rin namin ang mga nangyari. Bati sa salaysay ni na Agustin. At isa pa, nakuha na rin namin at naipadevelop ang mga nakuhanan mo mga larawan. Agustin? Sina Lyra at Peter po. Kumusta na? Ayos na sila ngayon. Huwag kang mag-alala. Si Agustin, bali ang 1 binti. Pero gagaling naman daw sabi ng doktor. Si Peter naman, ayos lang ang pisikal na katawan. Pero lugmok siya ngayon . Bakit naman po? Nakatakas naman sila. Hindi ko sigurado kung paano pero matagal nang patay si Rina. Ano? Nakita ko pa yung bata pagkababa nila . Nakita rin mismo ng 2 mata ko. Kung paano bigla na lang nawala siya ng malay. Tapos, agad-agad na nabulok. Hinala ni Peter siguro matagal na talagang patay si Rina. Pinapagalaw na lang ng mga aswang ang katawan ng bata para gamiting hostage. Ang baryo. Bumalik na rin kami roon. Pero wala na kaming nakitang halimaw . Ang nadatnan na lang namin ay ang abandonadong baryo. Kasama lang yung baka ng mga bangkay. Kumpirmado nga. Kasama roon na bangkay ng mga informant. Basag na basag kami ni na Lyra at Peter sa loob ng maraming araw pagkatapos noon. Sa totoo lang hanggang ngayon nga ay hindi pa rin naghihilom ang trauma na dinulot sa amin ng lahat ng yon. Ako ay nalipat sa office duties at hindi na kailanman nasabak sa labanan. Nakatira ako ngayon sa nabili kong bahay kasama ang girlfriend ko. Pusong adan kasi talaga ako. Si Lyra naman ay agad na nagretiro. Hindi talaga niya kinaya ang lahat. Tapos nagtrabaho na lang sa isang pampribadong kumpanya. May asawa at anak na rin po siya ngayon. Si Peter naman po kahit paano naging maayos naman ang buhay. Oo, traumatized pa rin pero nabigyan siya ng konting tulong para makapagsimula. Sa ngayon ay nagbebenta siya ng mga street foods tapos may sarili ng pamilya. Bale, ninang kami ni Lyra ng kanyang anak. Alam ko napakapait ng wakas ng kwento na to. Pero ganun talaga . Hindi palaging masaya ang buhay para sa lahat. Lalo pa at mga aswang ang yumanig sa buhay namin. Ang magagawa na lang namin ay magpatuloy. Salamat po sa pagbabasa ng aking kwento.